Good morning, magandang umaga. Welcome again sa aking channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So kahapon nga nabasa natin ang Kronika ng 12 to 14. So ngayon naman ang ating babasahin ay ang 15 to 16 ano. So kahapon nga yun ay yung kinuha na nila yung yung kabanantipan ano. So ito ang sabi sa 15, nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naganda rin siya ng isang lugar para sa kaba ng tipan at nagpatayo ng isang tolda para rito. Sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaba ng tipan ng Diyos maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Pagkatapos tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kaban ng tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga mula sa angkan ni Aaron at mga Levita sa angkan ni Kohat, si Uriel at ang 120 kamag-anak na pinamumunuan niya. Sa angkan ni Merari, si Asayas at ang pinamumunuan niyang 220 mga kamag-anak. Sa angkan ni Gerson ay si Joel at ang mga 113 kasama niya. Sa angkan ni Elisaphan, si Semeyas at ang 200 mga kamag-anak na kanyang pinamumunuan. Sa mga angkan ni sa angkan ni Hebron, si Eliel at ang 80 kamag-anak niya. At sa angkan ni Uziel, si Aminadab at ang pinamumunuan niyang 112 mga kamag-anak. Pinatawag ni David ang mga paring si Sadok at Abiatar at ang mga Levitang sina Uriel, Azarias, Joel, Semeyas, Eliel at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita. Linisin ninyo ang inyong mga sarili, pati ang inyong mga kapatid, at dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko. Para dito, sabi niya, dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhatin ito, nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos nating si Yahweh sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa pinag-uutos niya. Kaya linisin ng mga pari. Kaya nilinis ng mga pari ang mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng lira, alpa at pompiang. So namili nga sila ng mga tao, mga angkan na tutugtog, namili sila ng mga tao, mga angkan ng mga tao Pagkatapos si David ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-Edom upang kunin ang kaba ng tipan. Dito nila iniwan muna pansamantala nung matumba iyon at mahawakan ng isang tao na namatay, nagalit si Yahweh. So kinuha nila doon kay Obed-Edom upang kunin ang kaba ng tipan ni Yahweh sa tulong ng Diyos na dala
ng mga Levita ang kaban ng tipan, kaya't sila'y naghandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayon din ang mga Levitang may dala sa kaban. Ang mga manunugtog at si Kenanias ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang ephod na lino. Ang buong Israel ay kasama nang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa galak, hinihipan ang mga tambuli at trumpeta at tinutugtog ang pompyang, lira at alpa. Habang papasok sa lungsod ni David ang kaban ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya ay labis na nainis, yung asawa niya, ni Haring David. Pinasok nila dito sa chapter 16 na tayo, pinasok nila ang kaban ng tipan sa toldang inihanda ni David para dito. Nag-alay sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne, bibingkang may pasas. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manatiling upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Saf ang pinuno, si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehil, Matias, Elab, Bananias, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira, at ang kay Asaph naman ay ang pompyang. Ang mga paring sina Benenias at Azael tumutugtog ng mga trumpeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Nang araw na iyon, iniatas ni David kay Asaph na sa mga kasama nito ang mga tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. So nandito yung yung awit ng papuri. Nandito. Ito. Sabi dito, yung sa awit, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng papuri at siya'y parangalan. Ang kahangahangang gawa'y ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin at tuwin ay parangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Tipan niya'y walang hanggang hindi niya malilimutan. Kahit libong sanlahi, ito'y kanyang tutuparin. Ang ginawa niyang tipan ay kay Abraham, pinagtibay kay Isaac ang pangakong sinumpaan. Kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan. Walang hanggang tipan sa Israel, ito ang nilalaman. Kay Jacob ibinigay, pinagtibay ang kautusan. Walang hanggang tipan sa Israel, ito ay nilalaman. Ang lupain ng Kanaan sa iyo'y nakalaan. Ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan.
nang sila ay kakaunti pa at walang halaga, ng ibang bayan sila sa Kanaan nakatira. Sa maraming bansa sila ay natagpuan, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kaharian. Di hinayaan ng Diyos sila'y alipinin, mga hari binalaang huwag silang aapihin. Sabi niya ay huwag sasaktan ang bayan kung hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. Umawit kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat purihin, siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan, kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa, dapat siyang kilalanin na marangal at dakila, kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa ay lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghari, ganito ang balita, magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon, ang lahat sa bukiriya, magpuri kay Yahweh, umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan, sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabihin din iligtas mo kami, O Diyos na aming kaligtasan, tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban, upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos ang buong bayan ay sumagot ng Amen at nagpuri kay Yahweh. Si Saf ang kanyang mga kamag-anak ay inatasan ni David na magsagawa mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar ng kinalalagyan ng kaba ng tipan. Si Obed-Edom kasama ang 48 kamag-anak niya ang tumulong sa kanila. Si Obed-Edom na anak ni Jeduthun at si Hosa naman ang nagbabantay sa pinto. Inatasan naman ni David si Sadok at ang mga kamag-anak nitong pari na maglingkod sa tabernakulo ni Yahweh sa burol ng Gibeon, umaga't gabi ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel. Patuloy silang nag-alay ng mga handog na susunugin sa altar. Kasama nila roon sina Heman at Jeduthun at iba pang pinili upang magpasalamat kay Yahweh, sapagkat pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Amen. Silang dalawa ang tumutugtog ng trumpeta at pompyang at iba pang uri ng panugtog na pansaliw sa mga awitin ukol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun ang ginawang bantay sa pinto. Pagkatapos nagsiuwian na ang mga tao, si David ay umuwi na rin upang makapiling ang kanyang pamilya. So, ang ganda, no? Nung kunin na nila ang kaba ng tipan at sila ay tuwan-tuwa nang dali nila sa Jerusalem. Nag-aawitan sila, nagsasayaw silang lahat, tumugtog.
ng lira at alpa, no? Trumpeta at pompiang, nagtugtugan sila, nagsasayaw, nagsisigawan sila, sabi dito, sa galak dahil sa dadalhin na sa Jerusalem ang kaba ng tipan. So masayang masaya sila. So maganda ang sinabi dito, no? Balikan ko lang nung ito, yung umaga't gabi ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel, patuloy silang nag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar. Kasama nila roon sina Heman, ayun nga, iba pa nga, pinili upang magpasalamat kay Yahweh sapagkat, no, sabi dito, sapagkat pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. So, totoo yun, no? Alam natin yon sa ating puso, no? Sa ating puso't isipan, alam natin na tunay ang pag-ibig sa atin ng Diyos, no? Bagamat meron tayong mga pagsubok na dumarating talaga sa ating buhay. So, kagabi, no, may kausap ako at may nagtanong sa akin, bakit daw tayo nagkakaroon ng pagsubok, ano? Sabi pa niya, bakit daw ang mayayaman na may mga mayayaman, ano, hindi naman lahat, may mga mayayaman na patuloy na yumayaman sa kabila ng hindi naman nila kuminsan naaalala ang Diyos, 'di ba? Kundi magpayaman lang, kung bakit daw ang mahihirap ay labis pang nahihirapan at nagkakaroon ng napakaraming pagsubok, ano. Nasagot ko naman 'yon sa tulong ng ating Diyos, ano, ang kanyang katanungan, ano. Sa tingin ko nasagot ko naman 'yon ng maayos. Sabi ko sa kanya na ganito na lang ang tingnan mo, no. Sabi mo nga ang mayayaman nagpapatuloy sa pagyaman. Kung minsan, 'di ba, yung kayamanan o yung kanilang pagyaman, ano, ay nanggaling pa sa hindi maganda, 'di ba? Kung minsan ang mayaman, kung minsan ang iba nakakagawa pa ng pagkakamali, hindi ba? Pero patuloy silang yumayaman, samantalang ito, halimbawa ang mahirap ay patuloy na naghihirap, maraming suliranin, pero ikaw pa rin ay nagtitiwala sa Diyos at gumagawa ka pa rin ng kabutihan, no? Sa kabila ng iyong kahirapan, patuloy ka nananalangin at nagtitiwala sa Diyos, nagpapasalamat, pero itong mayaman na hindi. Sabi ko, sa tingin mo ba pagpanik nila sa langit, sino ang mas tatanggapin, yung mayaman o yung mas mahirap? No? Tapos sabi ko pa sa kanya, kaya tayo nagkakaroon ng suliranin, kaya tayo nagkakaroon ng pagsubok, kasi gumagalaw, no, sa ating buhay ang ating Diyos. Sa mayaman, patuloy lang sila ng patuloy na yumayaman, nakakalimutan na nilang manalangin, magsimba, magpasalamat. Hindi gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Tayo kasi, mas lalo niya tayong pinapatibay. Ito, wala naman itong problema, kundi payaman lang, sige lang, ganyan, ano. Pero tayong mahirap, tayong mga mas nangangailangan ng tulong, mas marami pa tayong nararanasan na paghihirap at pagsubok, kasi nga gumagalaw sa ating buhay ang Diyos at patuloy niya tayong pinapatatag, patuloy niya tayong pinapalakas ang ating pananampalataya na, sige lang anak, ikaw ay magtiwala sa akin at matatapos din ang lahat ng yan, ng suliranin na yan, ano. Kasi nga patuloy na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Sa tuwing tayo nagkakaroon ng pagsubok, suliranin, kalungkutan, ano, patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin upang mas makilala natin siya, upang mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya, magtibay pa lalo ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang ating iisipin palagi, ano. Huwag natin sasabihin na kung kailan ako naging Kristiyano, saka pa ako maraming pagsubok na dumating. Kasi nga mas lalo kanyang sinusubok at pinagtitibay at mas lalo siyang nagpapakilala sa iyo at mas lalo niyang pinararamdam sa iyo na siya'y kumikilos sa iyong buhay. No?
Okay, salamat ulit sa araw na 'to, sa ating mga nabasa na naman ngayon. Muli ay, ako'y inyong, samahan sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito, ngayong araw na 'to. Tayo magsisiyoko at ihanda natin ang ating puso sa ating Diyos, sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at nagbigay ng lahat ng meron kami noon hanggang ngayon. Nagbigay buhay sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na naman na makapagbasa kami ng iyong mga salita, O God. Sa iyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin lahat, nagpapatatag sa amin mga pananampalataya, nagpapatatag sa aming buhay, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nagbibigay karunungan, kaalaman sa amin lahat. Nagbibigay ng mga babala, O God, upang gumawa lamang ng tama. Nagbibigay pag-asa, kaginhawahan, at katagumpayan na nanggagaling sa iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang aming tunay na Diyos, O God. Ikaw lamang ang aming sasambahin, pupurihin, pasasalamatan, at iibigin, O God. Naway yun ang aming maitatak sa aming mga puso't isipan, sa buo naming pagkatao, sa buo naming kaluluwa, O God, na ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang sambahin, purihin, O God, pasalamatan at ibigin, O God. Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay, O God. Lord, salamat sa araw na to. Nakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Nawa nga sa bawat salita mong aming naririnig, maitatak namin yun sa aming kailaliman na mga puso, O God, sa aming mga puso, O God. Maitatak namin yun, O God, ang iyong mga salita, Lord, na nagbibigay pag-asa, O God. Katagumpayan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa bigay mong salitang ito, O God. Salamat, Lord, dahil pinagtitibay mo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na ang aming pananampalataya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, sa araw na namang ito. Kami naging masigla na naman at matagumpay. In Jesus' name. Dahil sa iyong mga salitang amin narinig at nabasa na naman ngayong umagang ito. Lord, nawa nga ay patuloy kang manahan sa aming mga buhay at kumilos sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa pagkakataong ito, sa dinaranas namin, O Lord, na meron virus ang aming mundo, O Lord. Marami pong nagkakasakit, namamatay at nagugutom, O God. Lord, mas lalo mong iparamdam na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming dapat lapitan. Iparamdam mo at gawin, Lord, na mas lumapit kami at maging mas matibay sa aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, O God. Maging totoo mo kaming tagapaglingkod, O God. Nawa lahat ng iyong taong ginawa at binigyang buhay ay maglingkod sa iyo. Ipamahagi, O Lord, sa buong mundo ang iyong makapangyarihang mga salita, O God. Ganun po nawa ang aming gawin. Lahat po kami, O God. Lalo-lalo na ang aming mga pastors, Father God, mga bishops, mga kapatid sa pananampalataya, naway magpatuloy sila na manalig, manampalataya, at mas maging matibay pa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ang labang ito ay iyong tinatapos na, O God. Magiging normal na ang buong Pilipinas, O God, ang buong mundo. Ang aming pamumuhay ay magsisimula na uli ng mas maayos, mas matibay, dahil sa aming pananampalataya sa inyo, dahil sa inyong tulong sa amin, dahil sa labang ito, ikaw na po ang nanguna at kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang aming panalangin. Kami tagumpay na, O God. Tagumpay kami. Tagumpay namin sunod-sunod. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat sa araw na to uli, sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sa mga bago pa lang sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at i-like nyo po ang
ang ating mga videos at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na mga Bible reading at iba pang mga videos. Salamat, salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po muli sa buong mundo.